Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Johnny TV at ito ang Johnny Dip. Usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share. Hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app, usapang utang, sa mga nangyayari at kaganapan sa Ola Victims Community mga ka-Johnny. So, wala akong may update sa inyo tungkol sa mga ginagawa ngayon ng mga Ola. Ang masasabi ko lang is tuloy pa rin ang modus at yung ginagawang pangharas ng mga Ola sa ngayon, at kahit sa mga walang utang ay patuloy pa rin sila nangaharas. Talagang hindi mapigilan. Bagong taon na bagong taon, ito muna ang sasabihin ko sa inyo, papayuhan ko na lang po kayo. Bibigay po muna ako ng advice lalo sa mga may mga nagtatanong sa akin sa PM. Hindi ko kayo maisa-isang masagot dahil nga mga ka-Johnny, pasensya na po. Hindi ko po maghapong hawak yung cellphone natin, kaya kung ma-replyan ko man kayo, siguro gabi na or medyo libre oras ko. Tulad ngayon, ito libre. Pero dito na lang muna ako siguro magsasalita, magpapayo about sa mga tanong nyo, lalo yung mga nai-stress at mga nadidepress na mga nagtatanong sa akin kung ano ba ang dapat nilang gawin kung sakaling maharas sila ng mga Ola. Ganito mga ka-Johnny, ang payo ko sa inyo. Kung nahaharas na kayo, marami na kayong natatanggap ng mga threats, marami na kayong natatanggap ng mga reklamo sa inyo. Payo ko talaga, kahit naman sa PNP, sasabihin naman talaga nyo, magpalit muna kayo ng change ang SIM card number ninyo. Palit muna pansamantala dahil nga matagal na buwan o matagal na panahon bago tumigil yan. Mga 4 to 6 months po talaga bago yan tumigil. Pagka mga ilang buwan na, hindi na kayo nakokontak, titigil. Parang sa akin, nagpalit ako. Wala nang umano sa akin ngayon. Pero syempre, yung mga ibang mga loan natin dyan na gusto natin bayaran is still makikipag-coordinate pa rin tayo dyan. Pero doon sa mga nang haras na, huwag na natin balikan. Kumbaga parang may harassment na kayo eh. Kung nakatanggap naman kayo ng harassment, ang pinaka-the best na maipapayo ko sa inyo is file a formal complaint. Kung kayo nasa NCR, may sasabihin po ako sa inyo ngayon. Magkakaroon po ng mass filing nationwide. Kaya ang hiling po namin nila Madam Kikay, kung may mga gustong sumabay, pero wala pa po kami exact date ngayon dahil may inaayos pa po si Madam, kasi sasabay din ako sa kanya, kasi plano ko dapat sana is ako lang muna. Kinausap ko ni Madam na sumabay na lang sa akin para isang puntahan na lang. Sa mga taga NCR po ito at saka yung mga malalapit sa NCR. Maaaring sa PNP na naman po ito ganapin, baka doon. Pero wala pa po exact date, hinihintay ko rin po yung details si Madam Kikay. Pero nag-post po siya sa page niya. Kaya ang pinaka-the best dyan is mag-file kayo ng complaint. Wala pong bayad po ang pagpapile ng complaint sa PNP. Then magdala po kayo ng mga print, mga naka-print na mga screenshot ng mga harassments na galing sa mga Ola. Kahit wala po mga pangalan ng online lending yan, kung tandaan nyo naman po yung mga Ola ninyo, kung sakasakali, lahat yon ipapaprint out nyo po yan para ipakita, iharap para doon sa statement, kasi papile nila yan eh. Katulad sa amin nakaraan, ganun ginawa, ang daming mga filing case, then filing complaint. Marami kami, siguro 50 plus kami nun. Pero syempre, ang best kasi, kaya hinihimok din po namin kayo na mag-file ng complaint kasi for security purposes din po yan, saka secure sa sa safety, dahil nga yung mga nakuha ang impormasyon sa atin ay maaaring gamitin sa ibang hindi magandang gawin ng mga Ola, ng mga online lending. Maaaring gamitin niya sa mga masasama or mga gamitin na na picture at magpanggap ng ibang tao, gamamit ibang pangalan pero picture natin nalagay. Yun ang pwede na lang gawin. Katulad ngayon, nauuso yung mga pag-hack sa mga Facebook, yun, mga dyan. Ilang kaibigan ko na, ilang kaanak ko na yung nakaranos niyan at manghihingi dun sa mga FB na nahack nila. Tapos pwede rin silang gamamit mga picture. Kaya nga sabi ko siya, mas mabuti may complaint kayo para alam ng mga kaanak nyo, ng mga kakilala nyo na yung inyong number o ang inyong informasyon sa Facebook o yung ginagamit nyo number is na-hack na po or napakialaman na po ng mga hindi po mga pagkakatiwala ang mga tao o mga korporasyon na nahiraman natin ng mga utang natin. Yan po, kaya nga hihimok po namin kayo na sana sumama po kayo sumabay, pero magbibigay po ako ng update or si Madam Kikay muna, siyempre sa kanya ko kukunin yung detalye
para kung sakasakaling kasabalan ko by this month talaga, by this month of January, and then kung na-stress po kayo, tandaan nyo mga kadyani, huwag nyo munang isipin yan. Ang isipin nyo, yung pag-move on nyo, yung paano kayo makabalik sa dati yung sarili. Kasi yung mga stress na yan, naranasan din namin yan. Yung mga may isip nyo, hindi na kinakakain, hindi na nakakatulog kasi gusto nyo bayaran. Yung nga yung mental stress yung naabot ninyo. Dahil nga, ayaw nyo magkaroon ng problema dyan sa mga ulan na yan. Kaya gusto nyo bayaran, kaya nagkakaroon kayo ng mga pagdagdag sa mga utang nyo. Huwag nyo isipin, kung hindi kayo makapagbayad, wala po silang magagawa. Kung napuntahan naman po kayo sa bahay, kung meron kayong mga Digido, mga Cashmart, mga Cash Express, yan mga pupunta, always keep legal settlement. Makapag-usap lang po kayo ng maayos. Hindi naman magugulo sa inyo. Lagi nyo kausapin. Ngayon kasi ang problema, yung mga iba kasi talaga nakakausap ko, hindi sila open dyan sa mga usapang utang, sa mga usapang online lending na may hiram pala sila. Kaya nagugulat ng ibang kaibigan, ibang kaanak na pati sila singin-singin na. Yun nga kaya nga sa amin, dito sa aming samahan dito sa bahay, lagi kaming open sa mga utang namin para alam ng isa, ng bawat isa, kung saan kami may mga hiram, para kung sakali, at least may paniniwalaan kami na ito ng hiram ako dyan pero ganito lang utang ko, ganun. Kaya kung may mangguguluman, alam namin kung sino yung mga pinagkakautangan namin. Yun, no? Sana maging ganun sana yung communication ng isang pamilya. Pero kasi iba na, intindihan ko rin naman, nahihiya. Yun culture kasi sa Pilipinas pag may utang nahihiya or hindi kayang harapin dahil wala pa lang pambayad. Kaya ang sasabi ko sa mga dyan, mahirap din kasi marami tayong utang, hiram na kung saan tapos darating din pala yung time natin kayang bayaran dahil may pagkakataon na hindi natin naasahan kaya tayo nagigipit. Kaya nga, civil case ang nature ng mga pagkakaroon ng utang na hindi nababayaran. Kaya nga walang kasong kulong yan walang penalty na pagkakakulong, walang hatol na pagkakakulong, walang hatol na kriminal, walang kasong kriminal. Yun po kasi natural po sa tao nanghihiram ng pera. Kahit nga mayayaman, yung mga utang ay maniwala kayo sa akin. Yung mga kilala ko na mayayaman, yung nakakatanggap ng demand letter, linggo-linggo, mga may negosyante na talagang million din ng utang, di naman nakukulo kasi pinag-uusapan pa rin nila. Due by, siguro sila, by settlement na lang sila. Pero, syempre, yung mga bagay na ganon, usapang utang, wala po yung mga problema sa mga magiging mangyayari sa inyo, na makukulang. Wala po, hindi po ito. Hindi po yan mangyayari, wala po makakaso sa inyo. Kung mayroong magpapayman sa inyo na kung ano man, tanungin nyo kung legit ba yung mga darating sa inyo ng mga summon, yung mga small claims court. Kasi huwag kayo maniniwala basta-basta, may magte-text, may mag-i-email na meron kayong kaso sa ditong korte, sa municipal trial court or sa metropolitan trial court na small claims. Huwag kayong basta-basta maniniwala. Always research doon sa mga sinasabi nila. Katulad ko, ako nagbibigay ako sa inyo ng mga info, ng mga nag-share ako ng experience, ng mga knowledge. Kaya maging maging vigilant po tayo sa mga utang natin. Huwag tayong basta-basta magpapadala kasi nga ito ginagawa ko ay para sa mga biktima ng OLA. Dahil isa ko rin po akong OLA victim kagaya ninyo, kaya naiintindihan ko, kaya nga nagbibigay po ako ng mga payo sa inyo. At sana ulitin ko, karoon sana ng mas payo, sana mas marami kaysa nung una nung pumunta kami na 50 plus, sana mas dumami pa yung sumama ngayon. So yun mga kadyani, ito muna, pero pampalubag-luwag ko lang po muna sa inyo to kasi nga hindi ko masagot lahat ng sabay-sabay yung mga text ninyo, yung mga message ninyo sa akin sa Facebook. Dito nyo muna ako pakinggan nyo muna yung mga sinabi ko rito, intindihin nyo maigi. Yun lang po ang maipapayo ko sa inyo ngayong video na to. So yun mga kadyani, ito po ang lingkod, kadyani ng Janitor TV at ito ang Johnny Det, usapang utang, usapang OLA.